Magandang hapon po sa ating lahat at marahil po sa or isa sa mga interesting na story arc sa mga napapanood natin sa pelikula or sa mga shows is a good comeback story. So ano pa bang ibig kong sabihin doon? So maaring 'di ba yung mga napapanood natin tungkol siya sa pagbabalik ng isang bida na naghirap pero babalik na mayaman na. So good comeback story. O maaring yung mga cliche sa movies na yung mga bida, anong mangyayari? Magpapatalo muna sila. Magpapabugbog muna yung bida. And then later on, sila yung magiging pinakamakapangyarihan at malakas sa huli. So good comeback story. Even sa totoong buhay, even sa mga entertainers who are going on hiatus, whether it be singers or actors, laging ina-anticipate ng mga tao yung pagbabalik nila after nilang magpahinga sa industry. And even sa business world, maraming good comeback story with the likes of Apple. Di ba? Isa yan sa mga good comeback story. Siguro naman lahat tayo ay nakakakilala kay Steve Jobs. Co-founder siya ng Apple, and Apple Macintosh was a breakthrough nung sinimulan niya to nung 1980s. Pero, anong nangyari? He was fired sa sarili niyang company nung 1985. Steve Jobs was rejected, humiliated, and written off by the board. Pero 12 years after, taong 1997, nasa brink na ng bankruptcy yung Apple. Dahil naging inconsistent na yung products, maraming problem sa leadership. But this is also the time na nakabalik si Steve Jobs sa Apple dahil in-acquire ng Apple yung Next, which is yung company na niraran ni Steve Jobs during that time. So technically nakabalik siya sa Apple. Steve Jobs returned bilang advisor at eventually as CEO. So paano niya ni-rebuild yung brand and yung company? Steve mentioned going back to its roots. He returned the company to its roots, to his original principle. Ano yung principle na yun? Which is innovation, simplicity, and beautiful design. By the time na namatay siya noong 2011, Apple had become one of the most valuable companies in the world. And isa pang example ng comeback or rebuilding story is yung Starbucks. Marahil maraming gustong or mahilig magkape dito, di ba? Mid-2000s nung nag-explode yung Starbucks, yung growth ng Starbucks. Ang dami nilang tinayong mga branches, pinamumunuan to ng CEO na si Howard Schultz. Dumating sa point that they are opening hundreds of stores a year. Dahil doon, nag-decline yung quality ng coffee, nag-decline yung quality din ng mga stores, naging generic yung mga stores and impersonal. Nag-plummet din yung stocks nila. Around 2008, yung brand nila declined at naging unprofitable na sila. By that time, bumalik si Howard Schultz. Anong ginawa niya? Shut down niya yung mga ibang stores. Nag-focus siya sa pagte-training ng mga barista, sa quality ng coffee, sa customer experience. Kaya nga ngayon nauso, di ba, yung personalized cups, yung may mga nakasulat na pangalan sa cups natin. So sabi pa ni Schultz, we became obsessed with growth and lost sight of the customer. He even mentioned that it was about going back to what Starbucks was always meant to be. So yung nakakatawa, same sa comeback story ng Apple, Howard Schultz claimed that it was not reinvention. It was a restoration. He mentioned it was a return to its original mission and core values. It was again about going back to its roots. So again, isa ito sa mga interesting na story arc para sa mga tao. People always love a good comeback story. Kaya ngayong hapon, sisimulan po natin ang isang comeback story. A return story, a rebuilding story, a story of restoration, a story of reconstruction. It is about the return, rebuilding, restoration, and reconstruction. Ngayon po ay sisimulan natin ang expository series sa aklat ng Ezra at Nehemiah. So baka nagtataka po kayo bakit pinagsama natin sa isang series yung yung Ezra at Nehemiah. So originally po kasi sa Hebrew Bible or sa early Hebrew manuscripts ay iisang aklat lamang ang Ezra at Nehemiah. But nevertheless, makikita natin ang iisang tema sa Ezra at Nehemiah. Ezra and Nehemiah are two closely connected books sa Old Testament that tells us about the return of the Jewish people mula sa exile sa Babylon at yung kanilang effort para i-rebuild yung Jerusalem, hindi
hindi lamang physically, but spiritually. So samahan niyo po muna ako sa unang kapitulo ng aklat ng Ezra. Kung may hawak po kayong mga Biblia, makibuklat po tayo sa Ezra chapter 1. Basahin po natin ang buong chapter at babasahin ko po in English Standard Version. Ezra chapter 1, verses 1 to 11. In the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, so that he made a proclamation throughout all his kingdom and also put it in writing. Thus says Cyrus, king of Persia, the Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth, and he has charged me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah. Whoever is among you of all his people, may his God be with him, and let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and rebuild the house of the Lord, the God of Israel. He is the God who is in Jerusalem. Verse 4, and let each survivor in whatever place he sojourns be assisted by the men of his place with silver and gold, with goods and with beasts, besides free will offerings for the house of God that is in Jerusalem. Then rose up the heads of the fathers' houses of Judah and Benjamin, and the priests and the Levites, everyone whose spirit God had steered to go up to rebuild the house of the Lord that is in Jerusalem. And all who were about them aided them with vessels of silver, with gold, with goods, with beasts, and with costly wares, besides all that was freely offered. Cyrus the king also brought out the vessels of the house of the Lord that Nebuchadnezzar had carried away from Jerusalem and placed in the house of his gods. Verse 8, Cyrus king of Persia brought these out in the charge of Mithredath, the treasurer, who counted them out to Sheshbazzar, the prince of Judah, and this was the number of them: 30 basins of gold, 1,000 basins of silver, 29 censers, 30 bowls of gold, 410 bowls of silver, and 1,000 other vessels. Last verse, all the vessels of gold and silver were 5,400. All these did Sheshbazzar bring up when the exiles were brought up from Babylonia to Jerusalem. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po muna tayo at hilingan ng tulong ng Panginoon. Panginoon naming dakila at makapangyarihan sa lahat, kami ay dumudulog sa inyong luklukan ng biyaya. Humihingi po kami ng tulong sa pag-aaral ng inyong salita. Naway gabayan niyo po ang inyong lingkod sa paghahayag ng inyong salita, na maihayag niya ito ng buong katotohanan at ng may kababaang loob. Gayon din na tulungan niyo ang bawat isa, ilayo niyo po kami sa anumang kamalian, ilayo niyo rin po yung mga tagapakinig sa mga bagay na maaaring magwaksi sa kanilang atensyon from studying your word. Gayon din na ito'y maging daluyan ng pagpapala upang magkaroon ng tunay na pangunawa ang aming mga kaibigan na wala pang tunay na pagkakakilala sa inyo. Maraming salamat po muli, lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So, tulad nga po nung nabanggit kanina, originally, sa Hebrew Bible or sa mga Hebrew manuscripts ay iisang aklat lamang yung Ezra at Nehemiah. Later on sa Septuagint or sa early Greek translation, doon na lang po nagkaroon ng paghahati sa Ezra at Nehemiah. But originally, it was just one book called Ezra. Sa mga Latin Vulgate translation nga, Ezra 1 at Ezra 2 yung taguri sa mga books na to. But moreover, yung mga aklat na ito ay closely connected dahil kasama yung book ng Esther. They are considered as the post-captivity historical books o yung mga librong na isulat after the captivity ng bayan ng Israel. And I would like to coin the books of Ezra and Nehemiah as the rebuilding books. Bakit? Dahil dito natin makikita yung physical and spiritual rebuilding ng bayan ng Jerusalem. Makikita natin dito that God's people returned from exile to rebuild the temple sa book ng Ezra, and then later on to rebuild the wall of Jerusalem sa Nehemiah. And all throughout these books, we will see how they rebuilt their city and how they rebuilt their covenant with God. Although may mga opposition silang
nadaanan. Pero hihimay-himayan po natin yan as we go along this series. But for today, we will focus sa unang chapter ng aklat ng Ezra. Ang atin pong pag-aaral ngayon ay pinamagatan nating The God Who Brings Us Back. So just for quick context, after 70 years in exile, yung mga captives sa Judah ay pinayagang bumalik sa kanilang homeland. So that's why The God Who Brings Us Back yung title natin. May tatlo po tayong punto sa ating pag-aaral ngayong hapong ito. Una, the ruler. Pangalawa, the remnant. At pangatlo, the resources. So tatlong R po para mas madali nyong matandaan: ruler, remnant, and resources. So una, the ruler. So ang tanong po dito, who is the ruler in this passage? Sasagutin po natin yan mamaya. So, pero kung titignan natin yung mga binasa natin kanina, yung prominent character ay si King Cyrus ng Persia. Sabi sa verse 1, Ezra chapter 1 verse 1, ng unang taon ni Ciro, which is si King Cyrus, na hari ng Persia, upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap, kinilos ng Panginoon ang espiritu ni Ciro na hari ng Persia. So King Cyrus is the prominent ruler during this time na nag-allow sa mga Jews na bumalik sa Jerusalem. It happened 48 years after na wasakin ni Nebuchadnezzar ng Babylon yung temple. So yung nangyari, after mamatay si Nebuchadnezzar, dahil may hina yung mga successor ni Nebuchadnezzar, yung successor ng Babylon, anong nangyari? Na overthrow ang Babylon ng bansang Persia na mas kilala sa modern day Iran ngayon. Yung mga Persian, actually even yung sa time pa ng mga Babylon, yung mga leaders nito prior to the Persian Empire, nagkaroon sila ng leniency or relax policy tungkol sa kanilang mga bihag or sa kanilang mga captive. So yung Persia, yung Persian Empire, inalaw nila yung mga Jews na technically captives nila, inalaw nila yung mga Jews na magkaroon ng sariling tahanan, inalaw nila na magkaroon ng mga karaniwang trabaho, yung mga Hudyo. So in fact, sa ibang mga accounts, may mga Hudyo nga na nagkaroon ng prominent positions tulad nila Daniel, tulad ni Mordecai, ni Esther, at dumating na nga itong si King Cyrus. So ano nangyari nung pagdating ni King Cyrus? So yung mga nauna naging lenient na, si King Cyrus mas naging lenient pa siya. So nag-take one step further siya. Anong ginawa niya? Inalaw niya pa na yung iba-ibang grupo ng exile, kabilang ang mga Jews or mga Hudyo, na bumalik sa kanilang homeland. Bakit kaya? He was probably in hope na makuha yung loyalty ng mga exile na to by doing that. So, magiging mabait ako sa kanila para maging mabait din sila sa akin, or magiging mabait ako sa kanila para susundin nila ako. So, but whatever his motive is, kung ano man yung motive ni King Cyrus, he treated yung mga inhabitants with mercy. Pero kung titignan natin, kung pagbabasihan natin yung mga written accounts, hindi naman mananampalataya si King Cyrus. Hindi naman to mananampalataya si King Cyrus. Yes, in-acknowledge ni Cyrus yung Diyos ng bayan ng Israel as the God of heaven sa verse 2 na sa binasa natin. He also believes the God of Israel has given him authority and a task to rebuild the temple. Sabi sa Ezra 1 verse 2, ganito ang sabi ni Ciro na hari ng Persia, ibinigay sa akin ng Panginoon na Diyos ng langit ang lahat ng kaharian sa lupa at inatasan niya ako na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Huda. But there's no indication that Cyrus abandons yung mga Persian gods nila or that he became a worshiper of Yahweh alone. So technically in the Jewish or biblical sense, King Cyrus did not enter into covenant or exclusive worship of Yahweh. So, bakit ganyan, Brother Jake? Bakit natin pinag-aaralan yung character na yan? What can we learn from a non-believer? Mga kaibigan, kapatid, we can learn that though he is the physical ruler, he is not the ultimate ruler. This is
a testament that the heart of the kings are indeed in the hand of the Lord. Sabi nga sa verse 1, kinilos ng Panginoon ang espiritu ni Ciro na hari ng Persia. Malalaman natin na ang Diyos ng Biblia is not a reactive deity. Hindi lang siya magre-react dahil sa nangyari. Bakit natin nasabi yon? Dahil yung pagkilos niya kay King Cyrus ay nakatalaga na. Dahil ito din ay katuparan sa mga propesiya. Ang mga kinilos ni King Cyrus ay katuparan ng propesiya at pangako ng Panginoon na naihayag sa aklat ng Jeremiah. So, saan ba natin mababasa yun? Makibuklat po tayo sa Jeremiah 25 verse 11. Jeremiah 25:11. And we read, ang buong lupaing ito ay magiging guho at katatakutan at ang mga bansang ito ay maglilingkod sa hari ng Babylonia sa loob ng 70 taon. And they were indeed captives for 70 years mula nang sirain yung temple hanggang ma-rebuild yung temple. Pero may ipinangako rin sa kanila. Makibuklat po ulit tayo sa Jeremiah 25 verse 11 naman. 25 verse 11. And we read, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kapag naganap na ang 70 taon para sa Babylonia, dadalawin ko kayo at tutuparin ko sa inyo ang aking pangako at ibabalik ko kayo sa dakong ito. So, history is also not random. Ang Panginoon ng Biblia moves kings, kingdoms, and empires to fulfill His redemptive plan. Mananampalataya man yan o hindi. So, samahan niyo po ako sa Isaiah 44 verse 28. Tungkol naman ito sa redemption ng Israel na nagsasabi tungkol kay Ciro, siya'y aking pastol at kanyang tutuparin ang lahat ng aking kaligayahan. Na nagsasabi tungkol sa Jerusalem, siya'y matatayo at sa templo ang iyong pundasyon ay ilalagay. So itong mga propesiya na to, these prophecies were written long before it happened. So to answer the question kanina, who is the ruler in this passage? It is not King Cyrus, though his name was prominent in these verses. King Cyrus is not the ruler. It is God who rules. It is God who steered yung puso ni Ciro o King Cyrus to have the fulfillment ng kanyang pangako. So even sa atin, no one in the position of power sa mundong ito is the ultimate ruler. It is not the government who rules our country. Ultimately, it is God who rules. The pastor in a church is not the ultimate ruler. It is God who rules. It is also not your boss who rules your workplace. It is God who rules. Kaya nga marapat na lagi rin nating ipanalangin yung puso ng ating mga leaders, even ng ating mga superiors, even yung mga boss natin, whether kung ang pinagpe-pray natin ay ang schedule or na ma-appreciate nila yung mga bagay na ginagawa natin. But for whatever motives na meron ng isang tao, believer man yan o hindi, God can use anyone or anything to fulfill His will. Naalala ko ngayon 28-year-old na admin student na isa sana sa pasahero nung Indian Air na recently nag-crash last June. Sa interview kasi galit na galit siya dun sa driver kasi na-late siya ng 10 minutes sa flight niya papuntang London. But it turned out, ayun nga, na ginamit pala yung driver para i-spare siya from the accident. But the point is, God is the ruler. He can use anyone. Israel returns to the land not because of Cyrus, but because God never forgot His covenant. So, ayun po. And then, sa ikalawang punto naman, the remnant, may sasagutin din tayong tanong. Ang tanong, who is part of the remnant? Ayan naman yung sasagutin natin. Bali itong restoration or return or comeback story, hindi to, nakita naman natin, hindi to orchestrated ng tao. This is not orchestrated by man. So paano ba to nagsimula? It begins because God steers hearts. Una, ni Cyrus, ni King Cyrus, then his people. Yung Hebrew word for steer ay or, O-O-R, which implies to be awakened or to be provoked to action. So, bakit
remnant yung term na ginamit natin in this point? It is because not everyone returned. Only a remnant. Hindi lahat ay bumalik. Not everyone is awakened to return. Not everyone is stirred to rebuild the temple. Sabi sa verse 5, Ezra 1, verse 5, nang magkagayoy tumindig ang mga puno ng mga sambahayan ng Huda at Benjamin at ang mga pari at mga Levita, bawat isa na ang diway kinilos ng Diyos upang pumunta at muling itayo ang bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem. Para mas maunawaan natin, alam naman natin that Assyria conquered yung kinonquer ng Assyria? Yung Northern Kingdom. Bale, ito yung 10 tribes. Then, nung 722 BC, nung dineport ng mga Assyrians, yung mga Israelita dun sa Northern Kingdom. So, anong nangyari? Na-scatter sila. Then, dumating naman yung Babylon noong 586 BC. Ang nangyari naman, na-conquer naman nila yung Southern Kingdom, which is yung Benjamin at saka yung Judah. Then, after that is the Medo-Persian Empire. So, itong Medo-Persian Empire, inabsorb niya yung mga territories ng parehong Assyria and Babylon. So, ano yung pinapoint out ko dito? Technically, King Cyrus was king sa buong rehiyon kung saan naroon ang Assyria at Babylon. Therefore, nung panahon na nag-declare siya or sinabi niya, or yung panahon that the Medo-Persian Empire came to power, yung proclamation of freedom niya or proclamation of freedom ni Ciro or King Cyrus went to all the original 12 tribes. Subalit sa binasa natin, only the tribe of Judah and Benjamin responded and returned para i-rebuild ang templo. So not everyone responded to that proclamation to return and rebuild the temple. So sabi doon, 2 tribo lang. So anong nangyari doon sa 10? Kung yung proclamation ni Ciro went to all the original 12 tribes, 2 lang yung nag-respond, what happened to the other 10? Yung 10 tribo ng Northern Kingdom, dahil nga na dineport sila ng Assyria, talagang sobrang nawasak sila at talagang pinaghiwa-hiwalay ng Assyria when they were deported. At dahil sa haba ng panahong lumipas mula nang sila'y mabihag, marami na sa kanila ang maaaring hindi natiyak sa kanilang pinagmulan at ayaw na nilang makibahagi sa layunin ng muling pagtatayo ng templo. So bukod pa doon sa pagiging scattered ng 10 tribes, bukod pa doon, maraming mga Hudyo ang piniling manatili sa Babylonia kaysa bumalik sa kanilang lupang tinubuan. Yung susunod na chapter would tell us kung gaano karami yung bumalik doon sa Jerusalem para i-rebuild yung temple. Pero unang-una, bakit ayaw nilang bumalik? Mas gusto na nila doon sa Babylon dahil mahirap. Dahil delikado, probably uncertain, walang kasiguraduhan, at syempre magastos yung paglalakbay pabalik sa Jerusalem. Sabi nga sa mga commentaries, it would take around 4 months to travel para makabalik sila doon sa Jerusalem. And again, marahil dahil travel conditions were poor, yung Jerusalem at yung mga nakapalibot were in ruins, and the people living in the area were hostile. Ang hirap nun, di ba? Ruins, itatayo nyo uli. Not everyone returned to rebuild either because of the circumstance, dahil nga yung iba na-scatter, or their choice. Subalit, parehas ay ordained ng Panginoon. Hindi lahat ay bumalik dahil hindi lahat ay itinakdang makabalik. It is God who brought them back. Hindi lahat ay bumalik because they are not part of the remnant. May hahalin tulad din natin to sa sinabi sa Mateo 22:14, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Isa sa basic truths, di ba? Unconditional election. Maraming nakarinig ng proclamation to return. Subalit, hindi lahat ay tumimo sa panawagan na ito. Because ultimately,
ito yung remnant na pinahintulot ng Panginoon. Marami din kasing Persian records na nag-i-indicate that many Jews in captivity had accumulated great wealth. Dahil nga lenient naman yung mga Persian, pwede silang bumili ng mga ari-arian, pwede rin silang magtrabaho. Kaya yung iba sa kanila, kaya may mga mayayaman rin talagang Hudyo. Kaya, and according sa madaming commentaries, sila yung mga nag-willingly offer. Kasi dyan sa binasa natin, di ba, laging may pinakadulo yun sa mga binigay, and those that are willingly offered, something to that effect. Pero sa mga commentaries, sila yung mga nag-willingly offer na nagbibigay na lang sila ng part ng kanilang kayamanan sa mga babalik dun sa Jerusalem, and then sila would just stay in Babylon. So bakit? Because returning to Jerusalem would have meant they had to give up everything and start over. Many people couldn't bring themselves to do that. And that's the default nature of man, mga kaibigan. Man would naturally lean towards wealth and security kesa sa sakripisyo that God's work would require. So, sasagutin na natin yung tanong, who is part of the remnant or of this remnant? In one aspect, dahil nga majority of the 12 tribes ay na-disperse and na-scatter, the remnant are the remnant of people who were chosen by God to go back and rebuild. Pero in another aspect, the remnant ay yung mga taong willing na ipagpalit ang comfort sa Babylon for the ruins of Jerusalem. They are willing to start from the ruins, to rebuild the ruins, because they were steered by God. So mga kapatid, these people knew that rebuilding is hard. Bakit? Rebuilding takes faith. Rebuilding takes sacrifice. Rebuilding takes vision. So para mabigyan tayo ng visual representation ng remnant, di ba sa isang, let's say sa isang kagubatan na dinaanan ng napakalakas na bagyo. So recently may mga bagyo sa atin. Let's say maraming puno dun sa kagubatan, and then it's signal number 5. So ano yung magiging remnant after ng bagyo? The remnant would be the trees that withstood the storm. Yung mga naiwang puno na nakatayo after ng bagyo. Sila yung remnant. Pero after noon, kapag may tubong mga bagong puno, yung mga remnant ang magiging pinaka-matatayog na puno, or sila yung magiging punong may pinaka-malalim na ugat. So ganun din sa pagre-refine ng ginto, 'di ba yung illustration sa Malakay, yung gold ore, idadaan yan sa apoy para matanggal yung dross na tinatawag. Kasi ano pa siya, parang may mga bato-bato pa. So at ano yung magiging remnant after idaan sa apoy yung gold ore? The remnant is the pure, valuable remnant, which is yung refined gold. So ganito din sa mga difficult situations ng isang Kristiyano. May dalawang letter C, di ba? Christian, and then kasi mahilig ako sa sa flowchart. So may dalawang arrow. Usually sa flowchart, yes or no. Pero yung mga Kristiyano daw, may dalawa lang ring C na pwedeng piliin during times of difficulties. Comfort or challenge. Dalawang C, comfort or challenge. So ikaw kapatid, anong pipiliin mo? Comfort or challenge? Actually, there is always an easy way out. Comfort, di ba? Mas madaling piliin ang comfort. It is always easy to choose comfort over challenge. But what will you miss, mga kaibigan? What will you miss, mga kapatid? Mamimiss mo yung pagre-refine ng Panginoon. Mamimiss mo yung pagre-refine ng Diyos, so you will become that pure, valuable remnant. Mamimiss mo yung pagre-refine ng Diyos, so you will become that refined gold. So ayun po, at sa ikatlong punto naman, the resources. So may tanong rin tayo dito, what was given to them?
yan naman yung sasagutin natin sa puntong ito. So si Cyrus proclaimed the decree allowing their return sa homeland ng mga Israelita. Pero hindi lamang yon. Samahan niyo po ako sa Ezra 1:6. Sabi po roon, lahat ng nasa palibot nila ay tumulong sa kanila sa pamamagitan ng mga kagamitang pilak at ginto, mga ari-arian, mga hayop, at ng mga mamahaling gamit, bukod pa sa lahat ng kusang loob na inihandog. Ito yung sinabi ko na laging may kasunod na always willingly offered. So Cyrus also gave the decree to give them what they need para sa return nila, or nag-decree yung si Cyrus sa mga may iwan at even sa mga katabing bayan nila to provide what they need para sa return nila. So more probably yung mga yung mga katabing bayan nila, yung mga Chaldeans, whether willingly na binigay ng mga Chaldeans yung mga resources na to or napilitan lang sila dahil decree nga ni Cyrus eh. So Cyrus gave a decree to give them what they need para sa kanilang journey at para i-rebuild ang temple. Ano yung mga kailangan nila? Protection, money, ng mga hayop, ng mga mamahaling gamit. So God gave them everything they need for the journey. Pero on top of that, God gave them the unthinkable. Sabi sa Ezra 1 verses 7 and 8, samahan niyo po ako. Inilabas din ni Haring Ezra 1 verses 7 to 8. Inilabas din ni Haring Ciro ang mga kagamitan sa bahay ng Panginoon na tinangay ni Nebuchadnezzar mula sa Jerusalem at inilagay sa bahay ng kanyang mga Diyos. Ang mga ito ay inilabas ni Ciro na hari ng Persia sa pamamagitan ni Mithridates na ingat yaman, treasurer, na siyang bumilang nito kay Sheshbazzar na pinuno ng Huda. Pero again, on a side note, yung pagbubulay o paliwanag tungkol dito kay Sheshbazzar na character dito ay nahati. Kasi some scholars believe na si Sheshbazzar is another name for Zerubbabel na key figure sa aklat na to kasi siya yung nag-lead ng return. Pero others argue that Sheshbazzar and Zerubbabel were two separate leaders with Sheshbazzar leading the initial return and then Zerubbabel taking over later. Pero ako po ay naniniwala na si Sheshbazzar at Zerubbabel ay isang tao since both are credited with leading the return from exile sa mga succeeding chapters. Then both are also linked sa foundation of the temple if we compare yung Ezra 3:8 sa Ezra 5:16. At during that time, it was common, di ba, sa mga Jews in exile to have dual names. One Hebrew tsaka isang Babylonian. Katulad ni Daniel, di ba, Babylonian name niya is Belteshazzar. 'Di ba? Ganun din sila Shadrach, Meshach, Abednego, Hananiah, Azariah, tsaka Mishael sila. Pero bali in-explain lang natin 'to since key figure si Zerubbabel o Sheshbazzar sa pagbabalik nila sa Jerusalem at mahalaga siyang bahagi ng aklat na ito. So ako po ay naniniwala na si Sheshbazzar at Zerubbabel ay isang tao. Pero but going back, even King Cyrus brings out the temple vessels stolen by Nebuchadnezzar. Nung salakayin kasi ni Haring Nebuchadnezzar yung templo noong 586 BC, kinuha niya yung maraming mahahalagang kasangkapan, even yung syempre yung mga ginagamit nila for worship. Yung mga hindi niya dinala, anong ginawa niya? Sinunog niya. Silipin lang po natin sa 2 Chronicles 36 verses 18 to 19. Basahin ko yung Abtag version. Lahat ng mga kagamitan sa bahay ng Diyos, malaki at maliit, ang mga kayamanan sa bahay ng Panginoon at ang mga kayamanan ng hari at ng kanyang mga pinuno ay dinala niyang lahat sa Babylonia at sinunog nila ang bahay ng Diyos at giniba ang pader ng Jerusalem at sinunog sa apoy ang lahat ng mga palasyo nito at sinira ang lahat ng mahalagang sisidlan nito. So karamihan sa mga nasamsam ay yari sa purong ginto. Makikita naman natin yung account na yan sa 1 Kings. Pero during this time, itong binasa natin, binalik ni King Cyrus sa mga Hudyo yung mga kagamitang kinuha ni Nebuchadnezzar para sa muling pagtatayo ng templo. Yung minsan na nila pastangan ay ni-restore ng Panginoon. What they think they lost was restored to them.
It is unthinkable. Sino bang mag-aakala na marerepossess pa nila yung mga bagay na nawala na yun sa kanila, lalo't isang makapangyarihang tao yung kumuha ng mga bagay na yun. So kamangha-mangha. Same on the things we thought we lost. May it be delight, may it be joy of salvation. God can restore what we think we lost. So this is the beauty of God's provision. It unfolds in unexpected forms that sustains, surprise, and strengthen us. Sa Ezra 1 verse 9 to 11 sabi doon, ito ang bilang ng mga iyon, 30 palangganang ginto, 1,000 palangganang pilak, 29 na suuban ng insenso, 30 mangkok na ginto, 410 iba pang mangkok na pilak at 1,000 iba pang mga kagamitan. Lahat ng kagamitang ginto at pilak ay 5,000 at 400. So 5,400. Lahat ng ito ay pinakuha ni Sheshbazzar nang ang mga bihag ay dalhin mula sa Babylonia patungo sa Jerusalem. So bawat item ng gold at silver was a witness to God's protection and care sa kanila. Although it had been many years, dineliver pa rin sila ng Diyos. Yes, itong mga nakuha nila, they were economically valuable. But, because they probably amount to millions right now. But, more importantly, this is spiritually priceless. So, sasagutin na natin yung tanong, what was given to them? God gave them everything they need for the journey noong nagpanawagan si Cyrus. God gave them everything they need to rebuild the temple, including yung mga bagay na akala nila ay nawala na sa kanila. At tandaan natin, God did not just call them. God also provided. God not only calls us, but He also supplies what we need. Tunay mga kaibigan at kapatid, gaya ng sabi sa Hebrews 13:21, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do His will, working in us that which is pleasing to His sight through Jesus Christ. Kaya tunay, mga kapatid, God's mission will never lack God's provision. Kung saan man tayo tinawag ng Panginoon, i-equip niya tayo. Kung ano man yung panawagan ng Panginoon sa ating iglesia ngayon, mahirap man, God will provide for us and sustain us para isakatuparan to. So kung humarap man tayo sa difficult situations and we feel surrounded, we feel outnumbered, we feel overpowered, kailangan nating tandaan that God's power is not limited sa sarili nating resources. When God has work to do, He will find tools to do it and hands to work it. Tulad kung paano ginamit ng Panginoon yung Assyria at Babylon para turuan yung bayan ng Israel at Judah sa kanilang kasalanan. Tulad ng paggamit niya sa burning bush para kausapin si Moses, sa big fish para i-redirect si Jonah, or sa mga trumpets to bring down the walls of Jericho. Again, God's mission will never lack God's provision. This was a day of hope and new beginning sa mga Hudyo, sa mga Jews. This is their comeback story. So bilang paglalapat at pagtatapos, yung Ezra chapter 1 is not just about a nation going home. It's about God bringing His people back to Himself, back to its roots. Ito yung first step in a larger spiritual revival, one that will involve rebuilding the altar, later on the temple, and ultimately their identity as God's people. So balikan lang natin yung 3 points. Kung kanina may mga sinagot tayong question, ngayon naman mag-iiwan tayo ng mga questions to ponder. So first point, the ruler. So who is or is God your ruler? Where is God calling you to return, kapatid? Ano yung Jerusalem ruins mo? Anong ruins ang kailangan ng rebuilding sa iyong spiritual life? Anong ruins ang kailangan ng rebuilding sa iyong pamilya or sa iyong church? So second point, the remnant. Parte ka ba ng remnant, brother or sister? Are you willing to go where God calls? Are you choosing challenge over comfort? And then third point, the resources. Mga
challenge questions natin. The resources, anong nilagay ng Panginoon sa iyong kamay, kapatid? What has God put in your hands para isupport yung rebuilding work of His kingdom? Are you diligently using it and taking part in rebuilding? So mga kapatid, this is a comeback story reminding us to go back to our roots. It is God bringing us back after the captivity. Captivity saan? Captivity sa sin, captivity sa doubt, captivity sa fear, sa pagkalugmok. Sabi sa Hosea 6:1, God's rebuke to sa unfaithfulness ng Israel. Hosea 6 verse 1, halikayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, sapagkat siya ang lumapa, ngunit pagagalingin niya tayo. Sinugatan niya tayo, ngunit tayo'y kanyang bebendahan. God compassionately calls and restores His people. Anumang klaseng captivity man yung meron tayo ngayon, brethren, He restores us when we return to Him. It is God who brings us back. Sa atin namang mga kaibigan na wala pang tunay na pagkakilala sa Panginoon, God is the ruler of all. It is not King Cyrus or anyone in power, but God moved King Cyrus. God steered the hearts of His people. So gayon din sa iyo, kaibigan. It is not you, but God who steered your heart to be here today. Kung napilit ka man, o willingly mo itong ginawa, it is God's decree. If you are in the position of wealth and power ngayon and you think you rule your life, think otherwise. God is the ruler of all. Gayon din, ang paanyaya ng Ebanghelyo ay tulad ng utos ni King Cyrus. Ang mga alipin ng kasalanan ay pinalalaya ni Hesukristo. Ang sino mang magsisi at mananampalataya ay may daan pabalik sa Diyos. Ngunit, marami ang mananatili sa Babylon, or marami ang nananatili sa Babylon. Mas pinipiling manatili sa kasalanan. Many are called, but few are chosen. Gayunman, ang mga ginising ng Diyos ay handang sumunod kahit mahirap. Ang pagbabalik ng mga Hudyo mula sa pagkabihag ay larawan ng pagtubos ni Kristo sa mga makasalanan. Kaibigan, narinig mo na ang panawagan. Naway tumugon ka sa bagay na ito, manampalataya ka sa natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Let's pray. Panginoon naming dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat sa inyong salita, salamat sa pagre-remind sa amin as we go back to our roots, na kami po ay binabalik nyo sa katotohanan na kayo ang God who rules everything. You're the ruler of all rulers, and Lord, steer yung aming mga puso like you steered Cyrus and the remnant. Let us rise to, may you help us to rise to rebuild, trusting na ikaw ay magpo-provide sa lahat ng aming pangangailangan. Kayo ay din ang magsusustain sa lahat ng aming mga kakailanganin sa aming paglakad bilang isang Kristiyanong individual, isang Kristiyanong pamilya, even as a church. And we pray, Lord, na yung mga katotohanan na naipahayag ngayon will not return void. Alam namin, Panginoon, na ito ay kikilos sa puso at isipan ng bawat isa na inyong pinili at kinilos. And we pray, Lord, na ito rin ay magbunga ng kaligtasan sa aming mga mahal sa buhay na wala pa pong tunay na pagkakilala sa inyo. Maraming salamat at kayo rin po ang mag-ingat sa amin sa mga natitirang oras ng araw na ito. Lahat ng to'y dalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.